ang dalawang tore ng kuryente ng National Grid Power Corporation sa Kabakan sa North Cotabato. Ayon sa ilang residente, nakarinig sila ng malakas na pagsabog na sinundan ng brownout. Nawalan din ng kuryente ang maraming lugar sa Central Mindanao. Humina raw kasi ang pundasyon ng mga tore dahil sa paglambot ng lupa na pinagtatayuan ito bunsod ng pagbaha. Kinumpuni na ng mga otoridad ang mga natumbang tore at inilipat sa mataas na lugar. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Siksik ang mga balita dito sa 24 oras at ngayong gabi. Makakasama natin si Jiggy Manica. Jiggy! Salamat Mel. Patay ang 4 na hininalang karnaper matapos makainkwentro ang mga otoridad sa lungsod ng Caloocan kaninang madaling araw. Si Micaela Papa, naka-alerto 24. Dead on the spot ang dalawang sospek matapos umanong makipagpalitan ng putok sa Caloocan Anti-Carnapping Unit o ANCAR. Dito sa 12th Avenue, Caloocan, mag-aalauna kaninang madaling araw. Kinilala ang isang napatay na si Michael Kasiguran, batay sa ID na nakuha sa katawan nito. Ang dalawa pang sospek isinugod sa Diosdado Macapagal Hospital kung saan binawian din sila ng buhay. Walang nasaktan sa panig ng pulisya. Natsyempohan ng ANCAR ang mga sospek sa checkpoint matapos ang impormasyong may taxing ginamit sa tangkang pangangarnap. May caller doon na sinabing may ginit-git daw siya ng isang taxi. Parang gustong agawin yung sasakyan niya. Mabuti daw naka-speed off siya. Yung taxi nila parang nagkaroon ng engine trouble. So ang ginawa namin, kinat namin. Yung pagkat namin, yung sinita namin yun na bumaba na yung 4, nagka-engage na. Nakuha sa mga sospek ang isang 9mm at 3 38 caliber na baril. Patuloy naman ang investigasyon upang matukoy kung carnap ba ang taxing ginamit at kung konektado ang grupo sa sunod-sunod na carnapping sa Metro Manila. Micaela Papa, naka-alerto 24. Nakalabas na ng kulungan ng kapatid ni Robin Padilla na si Royet na inakusahang kahapon ng pambubugbog ng kanyang misis. Iniurong na raw kasi ng misis ni Royet ang reklamo. Nakatutok si Ian Cruz. Tanghaling tapat kanina nang mamataan namin si Vajay Carino sa tapat ng Angeles District Jail sa loob ng Camp Tomas Pepito dito sa Pampanga. Si Vajay kapatid ng ina ni Royet Padilla na si Eva Carino. Sa kanya namin unang nalaman na makakalabas na raw ng kulungan si Royet. Tapos na raw ang problema nila mag-asawa at naayos na raw ang isa pang kasong kinakaharap nito. Wala namang problema eh. Alam mo naman mag-asawa, medyo nakainom ng konti siya, nagkatampuhan kasi gustong umuwi. Ganun lang. Alam mo naman kahit ikaw kung may asawa ka, may konting tampo. Pero yung time na yun, nagkaayos na rin. Pasado 1:30 nga, namataan na namin si Royet na naglalakad palabas ng District Jail. Mahigpit na yakap ang sumalubong kay Royet mula sa nag-aabang na tiyahin. Pero naging matipid ang kanyang mga sagot sa aming mga tanong. Sana na lang, yung abogado ko na lang. No? Pero ano bang... ongoing sir, case dito eh. Pero sir, wala naman daw ng kaso, no? Sabi. Oo, yata, oo. Saan ka napupunta, sir? Ano ba yung... Magdamag na natili sa Angeles District Jail si Royet o Roy Padilla Jr. sa tunay na buhay. Inaresto siya kahapon matapos ireklamo ng pambubugbog ng kanyang misis. Sa kulungan idiniretso si Royet dahil sa standing warrant of arrest naman sa kasong frustrated homicide noon pang 1997. Ayon sa piskalya, kahapon pa lang sana nakauwi si Royet kung hindi lamang sa kasong frustrated homicide. Ilang oras lang matapos i-inquest si Royet sa reklamong paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act, naghain daw agad ng affidavit of desistance ang misis ni Royet. Contending that the incident may arouse out of misunderstanding and misapprehension. Now, dahil dito, hindi na umabot sa korte yung kaso. Niresolve ko na based on the desistance because without the cooperation of the complainant, wala rin tayong magagawa sa kaso. Matapos makapagpiyansa, sa bahay daw dito sa Angeles ang tuloy ni Padilla upang magpahinga kasama ang pamilya. Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Kinatigan ng Korte Suprema ang pagbasura sa stock distribution plan sa Hacienda Luisita. Kasabay nito, inatasan ng Korte Suprema ang Department of Agrarian Reform na papiliin ang mga magsasaka sa Hacienda Luisita kung stocks o lupa. Kung ano man daw ang gusto ng individual, iyon ang ibibigay. Nakatutok si Jam Sisante live mula sa Korte Suprema. Jam?
Mel, mahigit 5 taon ngang nakabinbin dito sa Korte Suprema ang kaso tungkol sa pamamahagi ng Hacienda Luisita na pagmamayari ng mga kuwangko na pamilya ni Pangulong Noynoy Aquino. At kanina nga, ang naging pasya nitong Korte Suprema ay hayaan ang mga magsasaka na mamili kung gusto pa rin nila ng shares of stock o lupa. Inihayag ni Supreme Court spokesman Maidas Marquez ang naging resulta ng botohan kanina ng mga maestrado sa isyu ng Hacienda Luisita. 10 maestrado ang nagsabing tama ang Presidential Agrarian Reform Council sa pagpapawalang bisa ng stock distribution plan. Ito yung scheme na ipinatupad ng Hacienda sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Law kung saan sa halip na bigyan ng lupa ang mga magsasaka, binigyan na lamang sila ng shares of stock sa isang binuong korporasyong namamahala sa pamamalakad ng Hacienda, ang Hacienda Luisita Incorporated o HLI. Ayon sa korte, di raw kasi tinupad ng HLI ang obligasyon nito sa mga magsasaka. A number of reasons, no, why the SDP was revoked, no, and that mainly for failure to comply with the obligations, no, to the farmers. Pero bibigyan ng mga magsasaka ng pagkakataong mamili kung gusto pa rin nila ng shares of stock o mas nais nilang lupa ang ibigay sa kanila. Sa botong 6-4, sinabi ng korte na dapat magsagawa ang Department of Agrarian Reform ng referendum para tanungin ng halos 6,300 na mga lehitimong farmer beneficiaries. 6 are of the view that since the stock distribution plan has been revoked, then the DAR must conduct a referendum asking the farmers if they want to stay with the corporation and instead get shares of stocks, or if they should want to get actual land. Okay? The four justices, however, are of the view that since the stock distribution plan has been revoked, then the land should be under compulsory land reform, and therefore the farm worker beneficiaries should be given actual land. Sa botohan kanina, nag-inhibit si Justice Antonio Carpio habang nakalib naman si Justice Diosdado Peralta. Si Chief Justice Renato Corona naman may hiwalay na opinyon. The remaining magistrate, who happens to be the Chief Justice, is of the view that Section 31 of RA 6657, which allows corporate landowners to have an option to give shares of stocks instead of land, is unconstitutional. Mel, individual yung magiging botohan doon sa referendum. Ibig sabihin nito, kung gusto nang magsasaka ng shares of stock, makukuha niya or mananatili sa kanya yung shares of stock. Kung gusto naman niya ng bahagi ng lupa yung makukuha niya. Ayon naman dito kay Supreme Court spokesman Maidas Marquez, yung mga hindi pabor dito sa desisyon ng Korte Suprema ay maaaring mag-apela sa pamamagitan ng paghain ng motion for reconsideration sa loob ng 15 araw. Mel? Maraming salamat sa iyo, Jam Sisante. Kinilala ng isa sa mga sospek sa pagkarnap at pagpaslang sa isang babae sa lungsod ng Quezon nitong Hunyo. Miyembro muna ito ng Dominguez Carnapping Group, si John Consulta Nakalerto, 24. Si Rolando Talban alias Eduardo Fernandez at alias Rolly at itinuro ng isang witness ng CCTV na siya umanong bumaril kay Testianyo. Testianyo ang binaril at nasagasaan pa habang tinatangay ang kanyang Hyundai Accent noong isang buwan sa Quezon City. Ayon sa witness, malapitan daw ng paputukan ni Talban ang biktima habang inaagaw sa kanya ang bagong biling pulang sasakyan. Nauna nang kinilala si Talban bilang miyembro ng Dominguez Carnapping Group na nasa likod naman umano ng pagpatay sa dealer na si Benson Evangelista. Pinaghahanap na ngayon ng pulisya si Talban. Our investigators, without let up, will continue to conduct manhunt operation against the above-named suspects in order to bring them to justice. And by this alone, will Quezon City and the neighboring cities in Metro Manila will be a safer place to live. Naaresto si Talban sa kasong carnapping noong Oktubre ng nakaraang taon, pero pinalaya rin matapos makapagpiyasa. Nagsampa na ang CCPD ng panibagong carnapping at murder case laban kay Talban, kaugnay ng pagpatay kay Tianyo. Ikinutuwa naman ng pamilya Tianyo ang nasabing development at pumaasa kasama ang pamilya Evangelista sa agarang pagkakaresto ng suspect. And I'm very thankful to them for their effective, precise,
and intelligent work for the early identification of the assassin of my daughter. And I request the media and all others who have an idea where this man is to help us pinpoint so that he will be arrested and faced. Natutuwa ako sa Tianyo family, no? At least nagkaroon ng identification yung mga suspects. Sana nga matigil na sana to with the help of the media, police. Sana ito na yung mga huling mga victims ng ganitong klaseng krimen. Bukod sa Dominguez Carnapping Group, ay meron daw tatlong carnapping syndicate na aktibong nag-ooperate sa Metro Manila. Kaya iba yung pag-ingat daw ang gawin ng mga motorista. It is best for us in the police organization to know the enemy or to know the carnappers or carjackers. In doing so, we will be able to prevent, if not arrest, these suspects before they could perpetrate the crime. John Consulta, Naruto, 24 Horas. Sumuko na sa mga otoridad ang sospek sa pananaksak at pambubugot sa kanyang tiyuhin sa Nagcarlan, Laguna. Matinding galit daw ang nagtulak sa sospek para gawin ang karumal-dumal na krimen. Si Dante Perelio naka-alerto, 24. Walang bakas ng pagsisisi sa mukha ng 25 anyos na si Manuel Yaon nang dat na ng GMA News sa loob ng selda ng Nagcarlan Municipal Police Station kanina. Siya ang itinuturong pangunahing sospek sa brutal na pagpatay sa sarili niyang tiyuhin na si Antonio Yaon noong linggo ng hapon. Sumuko siya kahapon makaraang tumakas at magtago sa bahay ng kapatid sa Dampalit, Malabon. Matinding galit daw ang nagbunsod sa kanya para pagtatagain at pugutan ng biktima. Matagal na raw silang may alitan ng tiyuhin na nagsimula matapos siyang pagbintangang nagnakaw ng tanim nitong papaya. Tuwing malalasing, palagi raw siyang ginugulo at pinagbabantaan ng kanyang pamilya. Noong linggo, nagwala raw ang biktima at nang awatin, sinaktan daw ang ina ng sospek at pinagbantaang papatayin ang ama nito. Humantong sa barangay ang insidente, pero di raw dito nagtapos ang paghahamon ng biktima. Kahit na ganun ginawa niya sa nanay ko, pinabarangay po na tatay ko tsaka ng mga kapatid ko, na nangako na hindi na muli siyang uulit. Dumating po yung pag-araw na umulit na hanggang na umulit. Una nang inaresto ang 66 anyos na ama ng sospek na si Benito Yaon. Si Benito raw ang katulong ni Manuel sa pananaga at pamumugot. Itinanggi ito ni Benito. Hindi. Ang pinakawitness ng asawa nung patay, kagahapon, nandun naman sa Santa Cruz, basta hindi ko hinawakan. Nakita ng asawa niya. Nasampahan na talaga ng kaso. Nung una, yung ama lang na ang nai-present namin sa korte, pero ngayon namin na nandito na nag-voluntary surrender na yung sa. Kahapon ibinyahe na ng may bahay ng biktima ang labi nito sa Baler, Aurora para roon iburol at ilibing. Mula rito sa Nagcarlan, Laguna, Dante Perelio, nakatutok, 24 Oras.